Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today nakatapos tayo ng isang project. Gumawa tayo ng hot toys. Nagpaint tayo, custom repaint tayo ng 1/6 scale hot toys na action figure na War Machine 1.0. Ito yung plastic version. Okay, sabihin ko muna sa inyo yung mga steps kung paano ko ginawa ito from the stock to yung ganitong appearance na, yung Punisher version. Okay. So first, nisprayan ko na Bosny flat black lahat, pati itong base. So meron tayong base na custom repaint din na Punisher theme na may skull din sa gitna. Okay, tapos after ng flat black, dry brush using gunmetal. Shoutout nga pala to Hero Paints. Lagi nilang ini-sponsoran yung mga custom repaints natin. Yan. Ito yung sample ng Hero Paints high pigmented water-based acrylic gunmetal. If you want to know more about Hero Paints, pumunta lang kayo sa Lazada or Shopee. Marami silang mga products. They have airbrush paints, they have metallics, they also have camouflage. Also, favorite ko ngayon, yung mga fluorescent paints like fluorescent yellow, fluorescent red, na ginamit natin dito sa Punisher War Machine na project natin. Okay? Thank you very much, Hero Paints. Ito yung mga appearance ng kanilang paint bottles. Very affordable. Thank you very much, Hero Paints, for sponsoring yung mga custom repaint na mga videos natin. Okay, going back to the project, after ng dry brushing ng gunmetal, nagpaint tayo ng base para dun sa skull. Okay, sa paggawa ng skull, base muna. Okay, so dry brushing din dito, pati dito sa faceplate, and then dito sa base. Okay, after sa paggawa naman ng skull, so unahin muna natin yung nose, yung pinakagitna. So gawa tayo ng imaginary line sa gitna, tapos mag-drawing tayo ng nose dun sa pinaka-center nya. Okay, pag na-drawing mo na yung dalawang lines ng nose, mag-drawing ulit tayo ng line pababa from the middle of the chest papunta dun sa stomach, and then dalawa din sa gilid. One line on each side din sa katabi. So this one and this one. So after that, eyes naman. So ganito yung design ng eyes natin. Hindi ko na tinakpan tong arc reactor kasi gusto ko umiilaw yung arc reactor nya. Okay, tapos after ng eyes, so ganun din yung ginawa ko dito sa faceplate. So after that, kapag tapos na yung skull design, gold naman na mga sections using Hero Paints gold na paints naman. So this one, so para lang, ito yung mga usually ginagamit ko yung gold sa mga mas maliliit na mga sections para lang magkaroon ng visual contrast, kasi pag lahat to muted colors, parang very monotonous yung design niya. So gusto ko medyo mas merong contrast yung colors. Yan. So ito yung backside niya. Okay. Tapos after ng gold, ano pa bang ginawa ko rito? Ito. Okay. Yung mga fluorescent parts na. Okay. So mga fluorescent parts, gumamit ako ng mga fluorescent paints, pero dapat ang base natin white. Okay. So this one, yung sa eyes, nag-glow yan under blue light. Okay, pati dito sa mga booster parts niya, nag-glow din yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga glowing effects niya. And also dito rin sa base, nag-glow din yan. Fluorescent blue naman yung ginamit ko dito. Okay, after that, burnt metal effect. Ginawa ko dito sa kanyang Gatling gun, and then dito sa mga guns. Okay? So sa mga burnt metal effect, magenta, dry brushing lang din to mga ma'am sir. Magenta, purple, tsaka blue. So ganun yung array or order ng colors na ginamit natin dito. Okay, meron doon itong mga issues mga ma'am sir. Okay, wala siyang box, wala siyang ex-wife na missile. Yung LED nito hindi na nag-work, kaya nag-decide na ako na lagyan siya ng pintura. Okay, tapos nung ina-attach ko to, na hindi naman nasira, pero yung peg niya dumikit na dun sa, ayan o, tanggal na yung glue nito. This part na to, tanggal na kasi nga matagal na to figure na to, kaya gusto ko na rin siyang i-custom repaint. Okay, tapos dito sa faceplate, naka blue tack yung isang magnet. Wala namang problema sa face ni Don Cheadle. Hindi ko custom repaint to, as is yan, kasi maganda na yung face niya, maganda na yung gawa dito ng Hot Toys. Shoutout nga pala sa Hot Toys, ang ganda ng ginagawa nilang mga face sculpts. Okay, ano pa ba mga issues nito?
broken peg on gun attachment. Ayan, sinabi ko na lahat ng issues naka-indicate na. Ngayon, dun sa mga pros naman, good joints to, walang loose joints. Meron din mga fluorescent paints. Also, nag-apply ako ng mga decals, yung mga water slide decals yan. And also, custom base. So, since marami nga siyang issues, nag-add na lang ako ng custom base. Okay? Tapos, complete accessories din yan. Ay, teka. Yun nga, except dun sa sa ex-wife. So, meron siyang alt head. Okay, tapos 6 yung kamay. May mga extra hands ka. Uy, muntik na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And also meron kang Hot Toys na pin para matanggal mo yung mga attachments na masungkit mo. Pwede mong matanggal yung missile attachments na dito sa shoulders. Okay. So yun, na-discuss na natin and ibebenta natin to. Maglalagay na lang ako ng price sa postings natin. Okay? So yun mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching. Meron nga pala tayong full video tutorial nito. Abangan nyo sa aking YouTube channel. Okay? Maraming salamat. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye. So yun mga ma'am sir, kung meron kayong blue light, ito yung magiging effect niya. Sorry, nakalimutan ko dun sa past video natin na i-feature yung kanyang reflective capabilities ng Hero Paints. Ayan, tingnan yung reflective capability ng Hero Paints. This is fluorescent red. This is fluorescent yellow. Look at that. Very nice. Para siyang potion na nag-glow. Pag tinry mo itapat yung blue light sa paint. So, in-apply ko siya dito sa eyes niya. Sa eyes ni Punisher War Machine natin. So, yan. Sa eyes, sa arc reactor, pati sa mga repulsor hands. Sa mga hands. And also, yun yung mga boosters sa likod. And also, sa back of the legs, dalawa, and also sa ilalim ng paa. So, yun yung mga fluorescent parts ng Punisher War Machine natin na Hot Toys. I remember, before that, ito rin yung isa, alt head naman. Okay, tapos, pinailaw din natin yung eyes niya using a fluorescent red. Okay, orange yung rehistro niya dito sa sa figure, pero yung paint talaga is fluorescent red. Okay? So yun lang. So yun mga ma'am sir, naalala ko lang yung last na War Machine na Hot Toys na kinostom repaint ko. Ano lang yun mga ma'am sir, Sharpie lang ginamit ko doon, yung gilid ng Sharpie. Alam ko nasa YouTube channel ko pa rin yun eh. You can search kung paano ko rin siya ginawa. Tapos ang ginawa ko doon parang weathering ng War Machine. Hindi pa ako nag-dry brushing nun. Hindi pa rin ako nagpipinta ng gamit yung mga Hero Paint. So, I'm really happy na nakapag-custom ulit tayo ng Punisher, ng War Machine na Hot Toys. Specifically Hot Toys kasi mataas ang value ng Hot Toys compared sa ZD Toys ba. So, yun mga ma'am sir. Kasi usually ZD Toys yung kinustom ko, maliliit yun. Ito mas malaki, tapos Hot Toys. I'm looking forward na makagawa pa ako ng mga Iron Man, iba pang mga Iron Man armors, iba pang War Machine armors. So yun mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.